Magandang araw mga tagapakinig ng Pinoy Mystery Horror. Ako nga pala si Jessa, isang karaniwang ina mula sa isang tahimik na baryo sa probinsya na hindi ko nababanggitin. Sa totoo lang, hindi ko inasahan na darating ang araw na magsusulat ako ng ganito. Kapag pala may kakaiba kang naranasan na hindi mo maipaliwanag, hindi ba parang gusto mo rin na may ibang makarinig? Kaya nga tuloy heto ako ngayon. Ikukwento ko sa inyo ang nangyari sa amin ilang taon na ang nakalilipas. Pero bago ko ikwento ang nakakakilabot na karanasan ko, gusto ko munang ibahagi kung paano ako napadpad sa lugar na iyon, kung paano nagsimula ang buhay ko roon. Noong high school ako, isa akong masayahing estudyante. Hindi ako matalino, pero masipag akong mag-aral. Sa school namin, may isa akong close friend, si Ariel. Agree kami sa maraming bagay. Lagi kaming magkasama sa group works at sabay umuuwi mula eskwelahan. Maraming beses na rin kaming tinukso ng mga kaklase namin pero natatawan na lang kami. Hanggang sa dumating ang huling taon namin sa high school. Dito namin napagtanto na hindi lang pala pagkakaibigan ang namamagitan sa amin. Mas lumalim ang nararamdaman namin sa isa't isa at hindi nagtagal, naging kami. Sa kasamaang palad, nadala kami ng temptation. Ilang buwan bago ang graduation, nalaman kong buntis ako. Gumuho ang mundo ko. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang pamilya ko. At tama nga ang iniisip ko, my parents were so angry at me. Sila yung tipikal na istrikto at konserbatibong magulang. Hindi nila matanggap ang nangyari. Sinigawan nila ako, pinalayas, at sinabihang hindi na ako dapat pang bumalik. Walang nagawa si Ariel kundi ang ipagtanggol ako at sabihing pananagutan niya ako. Dahil wala kaming ibang matuluyan, napilitan kaming humiwalay ng tirahan. Nakitira kami sa isang maliit na bahay na pag-aari ng kamag-anak ni Ariel na may-ari din ng kalapit na farm. Sinimulan namin ang bagong buhay namin bilang mag-asawa kahit na hindi pa kami kasal. Mahina ang kita namin, naglalako ako ng kakanin. Si Ariel naman, nagtatrabaho lang ng pa-extra-extra sa mga farm. Kapag may nagpapatanim o nagpapaani ng palay, tinatanggap niya ang trabaho. Kapag walang ginagawa sa bukid, hinihiram naman niya ang tricycle ng tiyuhin niya para mamasada kahit papaano nakakaraos kami. Lumipas ang ilang taon, may lumapit sa kanya at inalok siyang magtrabaho sa Dubai sa isang paggawaan ng furniture. Mas malaki daw ang kita kaya napagdesisyonan naming i-grab ito. Mahirap ang mapalayo sa isang minamahal pero mas mahirap ang araw-araw na pangambang wala kaming kakainin. Nang nasa ibang bansa na siya, palagi siyang tumatawag sa akin sa cellphone na pag-aari ng tiyahin niya. Regular din siyang nagpapadala ng pera. Akala ko noon, magiging maayos na ang lahat. Isang araw, bigla na lang siyang hindi nagparamdam. Hindi na siya sumasagot sa mga tawag ko. Hindi na rin siya nagpapadala ng sustento. Sinubukan kong alamin kung anong nangyari sa kanya. Doon ko nalaman mula sa isang kaibigan naming nasa abroad din na may ibang pamilya na siya roon. Parang gumuho ulit ang mundo ko, para akong sinaksak sa dibdib. Pinagdaanan ko ang matinding depression, mga gabing hindi ako makatulog, mga araw na wala akong ganang kumain. Pero kailangan kong bumangon dahil may anak akong umaasa sa akin. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti akong nakarecover. Tinanggap ko na lang na hindi na babalik si Ariel. Nagpatuloy ako sa simpleng pamumuhay namin sa baryo kasama ang anak ko. Hanggang sa dumating ang isang kakaibang pangyayari na nagpagulo ng tahimik naming buhay. Sa baryong ito, simple lang ang buhay. Walang masyadong ingay, puro farm at mga hayop lang ang kasama namin sa paligid.
Ang bahay namin, isang lumang bahay na yari sa kahoy, may bubong na yero at sa likod ay isang malawak na taniman. Pero ang pinaka nakakatuwa sa bahay namin ay ang tatlo naming alagang pusa. Sina Mingming, Butchok at Mimi. Sila ang pinakaunang nakapansin na may kakaiba sa paligid. Sa umpisa pa lang, napapansin ko na tuwing gabi, lagi silang nakatayo sa may sala, nakatitig sa dingding. Minsan naman, nakahinto sila sa bandang likuran ng bahay, nakapako ang tingin sa madilim na parte ng taniman. Kaya tuloy nagtataka ako. Alam nyo naman ang mga pusa, may sixth sense yang mga yan. Naisip ko, baka naman dagalang o ibon ang nakikita nila. Isang gabi, habang naghuhugas ako ng mga plato sa kusina, biglang lumapit si Jason, ang nag-iisa kong anak. Mama, si Mingming nakatitig na naman sa dingding. Napalingon ako. Nandoon nga siya, pati na rin sina Butchok at Mimi. Hindi lang sila basta nakatitig, nakausli pa ang mga balahibo nila. Parang may kinatatakutan. Napatayo ako at lumapit. Laking gulat ko nang may nakita akong anino sa dingding. Bale, nanggagaling ito sa labas ng bahay dahil nakabukas ang pinto. Ang nakapagtataka, walang tao sa harap ng bahay. Hindi ito basta anino lang. Alam mo yung dapat stationary ang shadow, pero ito, gumagalaw kahit hindi kumikilos ang ilaw. Parang nagpapapansin. Nawala din naman ito agad kaya't nag-close na ako ng pinto. Nangyari ulit ito ilang araw ang nakalipas at tulad ng inaasahan, nawala din agad ng lapitan ko. Dahil sa curiosity, nagpasya akong lumabas ng bahay isang gabi para tingnan mismo kung may tao sa paligid na nagbibiro o nananakot sa amin. Dala ang flashlight, pumunta ako sa likod bahay kung saan nagtatapos ang konkretong kalsada at nagsisimula naman ang bukid. Tahimik, ang tanging naririnig ko lang ay ang sound ng hangin, nagpapagalaw sa mga tanim na palay sa bukid. Pero habang nakatayo ako ron, kahit hindi ko man nakikita kung ano yon, pakiramdam ko may presensya doon. Bigla akong naramdaman na parang may nakatingin sa akin mula sa kadiliman. Lalo na nung may marinig akong tunog ng tuyong dahon sa bandang kanan ko. Hindi hakbang ng tao, hindi rin padyak ng hayop. Tumutunog yon na parang may mabigat na bagay na dumadausdos sa lupa. Sinubukan kong tutukan ito gamit ang flashlight, pero sa dulo ng liwanag nito wala naman akong nakikita. Tapos tumahimik. Doon ko na naramdaman na baka hindi ito basta trip-trip lang ng imahinasyon ko. Makalipas ang ilang linggo, nagulat ako isang gabi dahil sa malakas na ingay ng mga pusa na tila nag-aaway. Pagbaba ko ng hagdan, nakita ko sina Mingming, Butchok at Mimi. Hindi naman sila nag-aaway, sa halip. Nakasiksik lang sila sa dingding, parang may kinatatakutan. At sa ibabaw nila, may isang itim na anino na parang nakalambitin sa kahoy na pamakuan ng yero. Hindi ko alam kung paano ako nakagalaw, pero sa takot, pinitbit ko ang mga pusa at tumakbo pabalik sa kwarto. Doon ko lang napansin na nanginginig na ako. Kalaunan pala, naisip kong itanong sa mga kapitbahay kung may nangyari bang hindi maganda sa bahay na dahilan ng mga kababalaghan. May sinabi ang lola ng kapitbahay namin na nagpatindig sa mga balahibo ko. Iha, dati kasi may pamilya diyan sa bahay nyo na nakikitira din. Isang malapit na kaanak ng may-ari ng bahay. Kaya lang biglaan na lang umalis. Ang sabi, may nakuha daw sila sa bukid na dapat pala ay hinayaan na lang nila doon. Nanginginig akong napatanong, ano pong nakuha nila? May nahukay daw silang lumang jar sa lupa para sana gawing lagayan ng basura. May laman daw na parang abo pero itinapon nila ang laman noon. Simula daw noon hindi na raw sila nakatulog ng maayos. Sari-saring kababalaghan ang nararanasan nila.
Biglang nanlamig ang katawan ko sa narinig dahil may napulot si Jason ng isang araw sa likod ng bahay namin. Tila isang lumang palayok, ito siguro yung tinutukoy nila. Pinaglaruan niya ito pero dahil basag na, itinapon ko rin ito sa may kanal. Naisip ko baka iyon ang pinagmumula ng mga kababalaghan. Hindi naman kami agad-agad na lumipat ng bahay. Hanggang sa maranasan namin ang pinaka nakakatakot na pangyayari noong huling gabi namin dito. Natatandaan ko pa, habang natutulog kami, nagising ako dahil sa napakalamig na hangin. Pero hindi ito galing sa bintana. Galing ito sa ilalim ng kama ko. Dahan-dahan akong tumingin sa sahig. Wala namang kakaiba, pero habang nakatingin ako sa baba, napansin kong may aninong lumulutang paakyat sa kutson ko. Papalapit ng papalapit. Sa oras na iyon, tumayo na ako para lumabas ng silid kasama ang anak ko. Sa hindi inaasahang pangyayari, tila may humawak sa kaliwang binti ko nang malapit na ako sa pintuan. Naging dahilan iyon ng pagkakatalisod ko. Nahulog kaming mag-ina sa hagdan at nawalan ng malay. Nagising na lang ako nang sumapit na ang umaga dahil sa kinakalabit na ako ng mga alaga kong pusa. Himalang walang anuman akong pinsala na nakuha sa pagkakabagsak mula sa hagdan. Sa tabi ko ay tulog na tulog pa rin ang anak ko kahit nasisikatan na siya ng araw na nanggagaling sa bintana. Halos lumobo ang ulo ko nang namalayan ko na sa kama ko pala ako nakatulog. Maya-maya pa ay naggising na ang anak ko. Wala siyang reaksyon o matandaan sa nangyari ng nagdaang gabi, kaya ako ay sadyang nagtataka. Ano ba talaga ang nangyari kagabi? Bakit ako lang ang nakakaalala? Hindi nagtagal, nagdesisyon kaming umalis at hindi na bumalik sa bahay na yon. Sa ngayon nga ay sa ibang bahay na kami nakatira. Minsan naiisip ko, tama bang umalis kami ng agad-agad? Paano kung biglang sumunod ang mga anino sa amin? Dito ko na po tatapusin ang kwento ko, Tito Val. Sana ay nagustuhan nyo ito. Hanggang sa muli. Goodbye, everybody.